Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shoutout po sa ating mga viewers. Ngayon mga boss, ang gagawin ko, mag-spray ako ng foliar at insecticide dito sa aking siling Taiwan. Ito mga boss yung siling Taiwan na ang variety, Pinatubo F1. So ito mga boss at ipakita ko sa inyo kung ano itong gagamitin ko na foliar at insecticide. So ngayon yung mga boss, ito yung gagamitin kong foliar kasi itong sili ko, ano na ito 45 days na ito siya. So ano na siya, talagang grabe ng bulaklak ko at may mga bunga na itong maliit. Kaso nga lang, kung mapansin nyo, hindi siya malago kasi nalagas yung mga dahon ng ulan ng ulan. Dahil dito sa amin, bali, 22 days na umulan dito straight. Halos walang pahinga. Kaya, yun, nung makalipas yung 22 araw ng pag-ulan, ang sili, nalagas yung mga dahon. At mabuti nga, medyo nakarecover na ng konti, oh. Tumubo ulit yung mga dahon, tapos, yun, naging flowering na siya ngayon at marami na siyang bulaklak ko at yung dahon niya medyo tumubo na dahil nga siya 45 days na ito. So ang gagawin ko nito para yung bulaklak niya tumuloy na ito at saka yung dahon para lumapad na rin. Mag-spray ako mabos itong foliar na to. Ito siya mabos ang gamitin ko ito. Yan. Ito yung foliar na Quality 0062. So ayan mga boss. Ano ito mga boss ha? High grade potassium ito. Itong Quality. Ano ito siya mga boss? 62% yung potassium. So wala ito siyang nitrogen at wala siyang phosphorus. High grade potassium ito mga boss. Halos wala ito siyang pinagkaiba doon sa previous na mga video namin na in-spray namin yung Fertique. Yung Nova Fertique, halos pareho ito siya. Ang pinagkaiba niya lang nito, mas mataas ito siya ng 1% doon sa Fertique kasi ang Fertique 0061 lang. So ito naman ang Quality 0062. High grade potassium din ito siya. So halos walang pinagkaiba, ang pinagkaiba niya nga lang dahil 62% na yung potassium compare doon sa Fertique na 61% lang. So yan mga boss, ito muna i-spray ko para itong bulaklak niya dumami pa at saka para lumusog at siyempre yung mga dahon para medyo lumapad pa kasi ang potassium hindi lang naman ito sa flowering ah, gumagana. Pati dahon ng tanim nito gumaganda rin. Tumutulong din siya sa dahon para gumanda dahon tsaka lumapad yung ibang dahon. At siyempre yung mga bulaklak nga para lumusog, para magtuloy na. So, ang ihalo ko dito mga boss sa Quality, haluan ko naman siya nito. Pegasus insecticide. Ito yung ihalo ko. Dito mga boss, hindi ako nagpo-promote nito mga brand na ito. Kaya ko na ito sa inyo pinapakita para bahagi sa ating kapwa, mga baguhan na farmers. Siyempre, hindi nila alam kung ano yung mga brand ng ah, mga foliar na ginagamit namin at kung ano yung magandang gamitin sa mga pananim tulad yan ang sili. So, kaya ko ito pinapakita yung brand. Ito yung foliar kong gagamitin at ito naman yung insecticide kong gagamitin. Paghaluin ko sila. Ang 0062 Quality, pwede siyang haluan ng insecticide at fungicide. So, yun mga boss at magtitimpla muna ako mga boss. Itong Quality, ang kanya recommendation dosage, ito, nakalagay dito, single dosage lang ito mga boss Sa lahat ng tanim, isa lang dosage na binigay dito. Lahat ng tanim at prutas. Ang nakalagay dito, 100 grams per 16 liters na tubig. So, yung 100 grams na yan, kung sa sili natin siya i-spray, masyado po yan matapang, malakas yan. So, kung susundin ko itong 100 grams, ang mangyayari sa sili, possible na yung dahon niya lumukot or masunog kasi masyado matapang yan. Yung 100 grams na yan, applicable lang yan sa palay, sa mais.
mga prutas, pinya, saging at kung ano pang mga pananim na matitigas ang dahon, makakapal. Ang sili, alam naman natin lahat na yung sili ay manipis lang ang dahon niyan. So, may pagkasensitibo siya. Pag sinunod ko itong 100 grams, sigurado lulukot yung dahon niyan. Tulad nung mayroon tayo isang viewers na nag-comment na siguro in-spray niya ng quality yung kanyang sili. Ang sabi niya ang dahon daw ay tumiklop. So, pag sinabing tumiklop, sa madaling sabi, ibig sabihin, lumukot yun, gumanon. Sa halip na bumuka, gumanon yung dahon nun. Tumiklop yun sigurado. Kasi ang duda ko, baka yung 100 grams per 60 liters na tubig, baka sinunod niya at in-spray sa sili. So, hindi ko mga boss ginagawa yan kasi matapang yan. Hindi naman yung nakalagay dito na 100 grams per 60 liters na tubig, advisable sa lahat ng pananim. Ay, ang sili kasi, manipis lang dahon ito So, sensitive siya. Posible kasi lumukot or masunog. Kaya dito ngayon, ang gagawin ko dito yung timpla mga boss, gagawin ko dito, 40 grams lang, 40. Diba boss yung laman nyo, kulay puti Ito, meron siyang built-in na scoop. Yan Ang laman ng scoop, ayan 20 grams ang laman itong kutsara niya, 20 grams. Ito yung built-in nito mga boss, kasama nito. So ngayon, dahil 20 grams yung laman nito, ang gagawin kong timpla nito mga boss sa sili, 2 kutsarang ganito lang, para 40 grams lang. So yan mga boss at magtimpla na ako mga boss. May laman na itong tubig, ang tangke sprayer, bago ko lagyan itong Quality 0062. So, yun nga mga boss. Ang gagawin ko lang ngayon timpla, bali 40 grams lang sa 16 liters na tubig. Samantala doon sa box nga nito, ang recommendation 100 grams per 16 liters na tubig. So, hindi ko mga boss sinasabi na mali yung nakalagay sa label. Tama yun. Kasi dumaan na sa testing yun bago na ito ilagay sa market. Kaso nga lang, ang isprehan ko ay sili. So, alam naman natin lahat na ang sili nga ay manipis ang dahon nito. Medyo may pagkasensitibo siya. So, kung lagyan ko siya ng 100 grams, posible na ang dahon niya ay lumukot nga or maaring masunog. Lalo nga ang dahon ng sili ko medyo mura kasi nga bagong tubo lang ito. Dahil nga nung ulan ng ulan, last month nalagas ito ang mga dahon niya. So, ngayon bago na ito mga tubong dahon So, sa 100 grams, para sa akin, advisable yan sa mga tanim na makapal ang dahon at matitigas. Katulad yan ng palay, mais. At sa mga prutas, katulad ng limbaw ng mangga, pinya, at kung ano-ano pa. Kung mga pakwan, pwede yan 100 grams. Upo. Ang sili kasi mga boss, alam naman natin lahat ng mga sili farmers na manipis lang ang dahon. So, masyado siya sensitibo. Katulad yan ng ibang pulyar na palagi natin nababasa sa mga label na nakalagay doon na palagi na do not apply higher rate if leaves are young. So dito sa recommendation ng quality 100 grams, hindi ko lang siya mga boss susundin. Ngayon, doon sa iba pang gagamit na makapanood ng video ito mga boss, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo sundin o hindi. Nasa diskarte nyo na mga boss. Basta ako ang bibigay ko mga tips sa mga baguhan, lalo sa hindi pa nakagamit. Pagkasili ang gagamitan nyo ay wag nyong tuduhan sa 100 grams kasi katulad yan sa natin viewers na nag-comment na oo nga daw sabi niya dumami ang bulaklak kaso nga lang daw tumiklop naman yung dahon. So pag sinabing tumiklop, matik alam ko na yan, lumukot yan dahil matapang yung pagkatimpla niya. Sa ibang pananim okay lang. So yan mga boss sa mga baguhan. Sana sa tips na ito may matutunan kayo mga boss na kung sakaling itry nyo at ang ispira nyo sili, huwag masyado tuduhan ng timpla. Alalay lang para naman hindi magka-problema. At haluan ko yan mga boss ng Pegasus na 10 ml. Ang quality mga boss, pwede siya haluan ng insecticide at fungicide. So ang ihalo ko ngayon, ito lang insecticide, ang Pegasus insecticide. Kasi ka-spray ko lang naman ng fungicide nakaraang araw, kaya hindi ko muna siya haluan ng fungicide.
So yan, sa mga boss natin baguhan na nakasubaybay at lagi nanonood sa aking mga video mga boss, yan ang tips ko na maibigay sa inyo. Dati kasi doon sa Nova Pertique last year, ang ginagawa na namin timpla doon 40 grams lang din per 16 liters sa tubig. Kasi ang Nova Pertique, ang dosage na recommendation naman noon 80 to 100 grams din. So sa sili malakas nga siya. Kaya ang ginagawa namin noon, pag nag-spray kami 40 grams lang. Kahit sa palay nga kami 40 grams lang ina-apply namin So okay naman, lakas ng talab. So yan mga boss sana sa video ito may mga matutunan kayo kahit paano at may mga idea kayo makuha. Grabe mga boss yung dumaan na ulan sa amin dito. 22 days straight na pag-ulan. Kaya sili nakalbo talaga sili ko may naiwan na pailan daw sa talbos. Pag hinto ng ulan, habang umulan pa kasi 22 days, habang umulan ang dahon, unti-unti na nilaw. At yun, unti-unti rin nalagas. Kaya pag hinto ng ulan, di wala ng dahon. Kaya yan ngayon, tingnan nyo ang nipis tingnan, hindi siya malago. 45 days na, dapat sobrang lago na yan bali ano pa lang sa amin dito ngayon, pang isang linggo pa lang na hindi umulan, mula nung huminto ang ulan. Ano yun, huminto sa amin ulan dito nung July 31, nung huminto ang ulan So, uminit na yun hanggang ngayon na. So, halos 1 week na. At yun nga, nagpataba na kami noon. Ayun, medyo tumubo na yung yung mga dahon. At sumabay na nga yung bulaklak. Kasi may mga sanga naman na siya noon bago nalagas ang dahon. Kaya lang yung dahon niya maliliit pa Kaya sasabayan ko na ng spray ng quality para yung bulaklak mabuhay na. At saka yung dahon niya medyo lumapad na rin. Kasi nakakatulong mga boss itong yung potassium, nakakatulong sa dahon yan. Para lumapad yung dahon, tumaba. Hindi lang naman sa bulaklak gumagana ang potassium. Sa dahon, gumagana rin yan. Kaya mga boss, tinan nyo ang nipis akala ko noon magkamatay ito lahat noon Parang tiyatamad na ako alagaan nung huminto ulan kasi nakalbo nga mabuti-buti nga ayan tumubo. Medyo nag-recover siya ng konti. At nagtumuan yung dahon. Kaya tinuloy-tuloy ko na pag-alaga kasi nagdahon siya ulit, ang bulaklak naman At yung masang iba, tubuan ulit Kaya makaka-recover ito mga boss. So abangan nyo lang mga boss ang next update to. Sa sunod pa na mga araw kasi upload ko na yung update para mabaltaan ko naman kayo. At para yung mga boss natin baguhan, may mga idea rin makuha. Kung paano ba ginagawa sa ganitong mga diskarte. Pag ganito ang nangyari sa siling tanim. Dito mga boss, abono lang ginamit ko. So hanggang dito muna tayo mga boss. Bye-bye muna. Abangan ang next video. Bye-bye. Nandito na naman ako kasama ang mga tropa. Albert Cross Vlog. Friday na lang magsasaka mula Luzon, Visayas